Magandang umaga po sa ating lahat. Nagis ko po kayong lahat. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nakarating ulit dito. Minsan sabi ko, nakakaya naman kay Lord nung nakarang 2 Friday. Kasi wala talaga. Although our company ay naglalagas ng tao. Nalagasan kami ng siyam na tao dahil nanghihingi ng aming company. Pero sabi ko, Lord, ako na ba susunod? Sabi ko. Tapos nung nag-meeting kami, nagpaalam na ako, sabi ko, sa may-ari sa amin, sabi ko, Madam, sabi ko sa kanya, baka pwede na rin akong isunod. 3 kami. Sabi niya, wala ka pa sa listahan. Sabi niya, patuloy ka lang, sabi niya. Dito ka pa rin magtatrabaho sa akin, sabi ng may-ari. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil inunahan ko lang sila na sabi ko, pwede na rin ba akong umalis? Kasi natanggalan kami lang naman na napakasakit sa aming pakiramdam ng mga nakasama namin sa ilang taon. Mga kasama namin tapos bigla na lang bibigyan ng inuti. Binigyan naman sila ng inuti. Sabi, maghanap na kayo ng trabaho, ba't hindi kayo nakakahanap, ang visa nyo nasa amin pa rin. Sabi nila. Kaya sabi ko, pwede na rin ba ako doon? Kasi kapag may inuti ka, kahit ano nga ba, ilang taong ka, basta hindi natatapos yung visa mo, doon ka pa rin sa kanila. Pero sa oras na ito, hindi po yun. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyayang binigay mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Material man na bagay, Panginoon. Gamot man sa mga physical naming mga katawan, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat. At sa oras na ito, Panginoon, ang iyong mga salita naman, ang aming papakinggan naman. Lord, ito po'y malaking pagpapala sa amin na mapakinggan ang iyong mga banal na salita. Dahil ang iyong mga banal na salita ay ang kumpas ng aming mga buhay. Ito po ang nagbibigay sa amin ng daan kung paano namin makamit ang mga pagpapalang nakahanda sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, ang iyong pong lingkod ay pagpalain mo, gamitin mo ng mga Panginoon nang naaayon sa inyong kagustuhan. Hindi ko po alam, Panginoon, ang kanilang kailangan na salita sa oras na ito, Panginoon. Pero, Panginoon, hinihiling ko po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya pong magbigay sa akin ng karunungan upang masabi ko po sa kanila ang iyong gustong dapat na maiparating sa kanila, Panginoon. Ito po ang aking samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang text po natin ay matatagpuan sa Nehemiah, chapter 6, verse 11. Nasa Old Testament po tayo. Pero huwag po kayong mag-alala sa Old Testament, marami pong prinsipyo ng buhay dyan na maitutulong sa atin ngayon. Amen. Nehemiah chapter 6, verse 11. But I said, should a man like me run away? Or should someone like me go into the temple to save his life? I will not go. Sino pong nagsasabi nito? Ha? Hindi po ako. Sa Bible po kasi yan. Ang nagsasabi si Nehemiah. Baka sabihin niyo, ikaw, pastor. Si Nehemiah pong nagsasabi yan. Kaya nilalagyan po siya ng quotation. Baka sabihin sa akin, plagiarism yung ginawa ko. Amen. So, our theme today goes like this. Implication of Nehemiah chapter 6 verse 11. So if we see implication, kapag hinawakan mo yung isang batang umiiyak, at mainit ang katawan, sasabihin mo, may lagnat o masama ang pakiramdam. Yun po yung sinasabing implication. At kapag yung isang binata nagbibigay ng regalo sa isang dalaga, ibig sabihin, may implikasyon. Maybe porsyonada niya or mahal niya, di po ba? Yun po yung ibig sabihin ng implication. Sa oras na ito, magbibigay po ako ng 3 implication regarding sa verse natin. Amen. The first implication is compassion is indispensable in the ministry. Magbibigay po ako ng background ng Nehemiah. Nehemiah, sa chapter 1 ng Nehemiah, mababasa niyo doon na yung mga kapatid ni Nehemiah, binisita siya ng isa niyang kapatid. At ang balitang binigay sa kanya, sabi sa kanya, kapatid, the wall of Jerusalem was broken. At nasunog pa ito ng malala. Nagulat si Nehemiah.
Kasi ang wall noon, sa isang bansa, yun ay protection sa kanila. Sa verse 4 ng Nehemiah chapter 1, sabi niya nung pagkarinig ni Nehemiah, pumasok agad siya. At nanalangin, nagpasting siya. Sabi ko, bakit kaya siya nanalangin, nagpasting, natulog lang yung bakod ng Jerusalem. Nung pinag-aralan ko kung bakit napakahalaga ang bakod noon sa isang bansa, ito po yung protection nila. Ang mga bakod nila noon, mga kapatid, pwedeng magsalubong yung dalawang kalesa. Ang kapal naman yung bakod na yun, no? Dalawang kalesa pwedeng magsalubong, yung mga nagro-ronda ng mga sundalo. Pero bakit nawasak? Ganun po kakapal yung mga bakod noon. Kaya nung nalaman ni Nehemiah na ang kanyang, nang binalita ng kanyang mga kapatid ay nawasak ang wall of Jerusalem, umiyak siya at nanalangin. Dahil alam niya na yung mga kaaway pwedeng pumasok sa lugar nila. Amen? Amen. Kasi yung bakod na yun ay protection sa lugar nila. In that time, Nehemiah, he is working in King Artaxerxes. He is a cupbearer. Sa chapter 2, mababasa natin doon na nung nagbibigay siya ng inumin sa hari, nakita ng hari sa kanya, sabi niya, bakit malungkot ka? Ano bang problema mo ni Nehemiah? Sabi sa kanya, walang pa akong problema, kahit tayo nung una. Pero nakikita ko yun sa iyong galaw, nakikita ko sa iyong itsura na may problema ka. Kahit po sabihin natin, kahit naman po tayo minsan na may problema tayo, hindi natin pinapakita sa mga tao. Pero minsan yung mga act natin, di ba? Yung mga lumalabas sa bibig natin, nakikita rin na minsan, wala akong problema sis, wala akong problema kapatid. Pero minsan nakikita yung mga act natin. Nagmamanifest doon. At sabi ni King Artaxerxes, mayroon kang problema. Sabi naman ni Nehemiah, kung mamarapatin mo po hari, sabi niya, nawasak kasi yung wall ng Jerusalem na sa aking mga kalahi, sabi niya. Biglang pumasok sa isip ng hari na very important yun. Sabi niya, kung pwede lang sana, bigyan mo ako ng pagkakataon para puntahan doon. Sabi niya. Pero bago niya nakuha yung oo ng hari, nanalangin muna si Nehemiah. At dahil sa panalangin niya, tinulungan siya ng hari. After ng pag-oo ng hari, sabi niya, pwede mo po rin ba akong bigyan ng papel? Na ang papel na ito, anumang dadaanan kong lugar, nasunod mo yung governor doon na namumuno, sabi niya, kapag pinakita ko yung papel na ito, walang gagalaw sa akin. Si King Artaxerxes ay isang hari noon na malaki ang nasa sakupan. Sabi niya, bigyan mo ako ng papel at mga sundalo na tutulong sa akin para sa aking paglalakad. Sabi ng hari, walang problema. Kahit lahat ng gagamitin mo, sabi ng hari, ibibigay ko. Mga pang-repair sa lugar na yon. Napuntahan niya lahat, mga kapatid. Nakapunta siya doon. Pero sa chapter 3, makikita natin doon, o sa chapter 2, makikita natin sa verse 10 and 19, may mga kontrabida rin sa buhay. Amen. Andun si Tobiah, Sanballat, at saka si Jesus na Arab na nakalagay doon sa Bible natin. Tatlo sila. Mga leader noon din ni Artaxerxes mga to. Sa Samaria sila naka-base. Makikita natin na itong tatlo na ito nung nalaman nila na si Nehemiah ay parating. Papunta sa lugar nila para i-rebuild ang wall of Jerusalem. Binuuri nila yung grupo nila, yung hukbo nila. At gusto nilang hadlangan si Nehemiah. Ang nangyari mga kapatid, sa kanilang paghahadlang, chapter 3, mababasa natin doon na nag-start na yung work. Alam niyo po ba yung nangyari? Bago po nila natapos ang wall of Jerusalem ang pag-repair, marami po silang pagsubok. Kasi nilulunsubre sila ng kaaway. Habang nagtatrabaho yung panggabi, nagbabatay naman yung mga pangumaga. May mga gwardiya rin sila, mautak rin sila. May mga strategy rin sila. Pero nawalan sila ng pagkain. Alam niyo po yung mga sakripisyong ginawa nila. Nagsala sila ng lupa. Pati nga anak nila may nagbenta pa ng mga anak para maging slavery. Para magamit lang nila para sa pag-repair ng wall of Jerusalem. Kahit ganoon ang nangyari, mababasa natin dito sa chapter 6 kung bakit sinabi ni Nehemiah yung salita niyang, magtatago ba ako? Hindi ko ba itutuloy yung gagawin ko o lalayo ba ako? Pupunta na lang ako sa templo para magtago doon. Pero sabi niya, I will not go. Kung babasahin mo yung chapter 6,
binigyan ka ng sulat ni Tobias Sanballat saka ni Gisil na sabi, huwag mo nang ituloy. Kasi binigyan ka rin ng sulat ng hari na hindi mo na yung gagawin mo. Parang print up siya, pero wala naman yung sulat na yon sa hari. Pero sabi ni Nehemiah, magtatago na lang ba kaya ako? O pupunta na lang ako sa templo, doon na lang ako manirahan. Para walang problema. Pero sabi niya, hindi ko gagawin yon. Mababasa natin na sa chapter 6 doon din natapos ang Wall of Jerusalem sa pag-repair. Ilang araw nila tinapos ang pag-repair? 52 days. Ilang natapos. So the first implication of Book of Nehemiah chapter 6 verse 11 is compassion is indispensable in the ministry. Ang habag ay kailangan sa ministry. Amen. Nakita natin na yung si Nehemiah, nung napansin niya na yung Wall of Jerusalem ay nabasa, nagkaroon siya ng habag sa mga kalahi niya. Dahil alam niyang pwedeng sakupin ng mga ibang tao yung lugar nila at pwede silang maging slavery sa mga sasakop na mga ibang bansa. Nagkaroon po siya ng habag. Bakit siya nagkaroon ng habag? Mahirap maging slavery ng isang bansa. Sa kapanahonan nila, hindi sa kapanahonan natin tayo. Natrabaho nga tayo dito, di ba? Mga alipin tayo dito. Hindi tayo mga amo. Pero noon, napakahirap ang maging slavery noon. Lahat ng trabaho sa'yo. Ano man ang gawin nila, pwede nilang gawin sa'yo. Pero ngayon, may mga batas-batas na hindi na pwede nilang galawin yung mga minsan sa buhay mo. Pero noon, sakot nila lahat kapag slavery ka nila. Sa mga babae, pwede nilang gawin kung ano nilang gawin. Pero ngayon, di ba, hindi na. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng compassion? Sorrow for the other suffering. Pero dito, kung pinapansin ko ba sinasabi nilang simpatya or the sympathy? Ano bang mas maganda? Sympathy or empathy? Ha? Pag sinabi mo kasing sympathy lang, nakikipag-sympatya lang, naghihirap na si Sister Judy, walang makain. Sympathy. Pero pag sinabi kong empathy, tawawa naman si Sister Judy, may pera mo dito, hindi ka na pagkain. Amen. Amen? Minsan sa habag ng isang tao, madali lang maawa ka sa isang tao. Nakita mo, naghihirap sa isang kapatid mo, naawa ka nga. Tama na ba yun? Kailangan po natin, sinabi ko naawa ka sa isang tao kung mayroon ka, kailangan hindi ka ng tulong. Kailangan niya ng mainom o ano yung kailangan niya. Kailangan niya ng karamay, pinto. May pagpinto ka ng isang oras para lang ma-refresh yung katawan niya kung kinakailangan niya yung oras mo. Makakatulong ka naman eh. Amen. Minsan, kung hindi mo siya mabot, nasa Canada o nasa Amerika, hindi mo naman sa ipanalangin. Amen. Yung prayer mo, kaya niya ngabulin kahit nasa ang sulok ng mundo. Amen. Pero minsan, hindi natin nagagamit yun. Habag, ngayon, ang tanong, sa ministry natin ngayon, may habag po ba tayo sa mga nakikita natin? Minsan, sa mga palabas, nakikita ko may mga misgay, ganyan. Pinagtatawanan nila yung tao. Oo, nakikita ko sa mga tips, pinagtatawanan nila. Naisayahan pa sila, nagipalakpak, even to Christian. I see some Christians. Hindi ka ba naawa na yung tao na hindi maliligtas? Amen? Nakikipagtawanan ka, nakikipagpalakpakan ka sa kanya, sa ginagawa niya doon, sa entablado. Pero yung tao yun, nasabi ko sa'yo, hindi maliligtas sa ginagawa niya. Which is proved in the Bible. Amen? Saan yung habag? Sinatawanan din natin yung ginagawa nila. Maraming Christian po. Ako, umiiyak ako minsan pag nakikita ko yung gano'n. Imbis na sumasaya ako dahil nakikita ko yung ginagawa nila nakakatuwa, hindi ako nasasayahan. Naiiyak ako dahil yung taong yun, baka hindi makarating sa Panginoon. Sasabihin ko sa sarili ko, napaka-selfish ko naman. Kasi tinatawanan ko pa yung hindi maliligtas. Imbis na panalangin natin na Lord, ginagawa niya, sana matauhan siya. Sana batukan siya ni Lord. Amen? Which is true, di ba? Minsan kasi ang tao, babatukan mo muna para magising sa iwanan. Alam niyo kung bakit? Dahil nga sa panalangin eh.
Minsan ang tao nananalangin pag may problema. Which is true. Even Christian. Pag walang problema, easy go laki ang buhay, di ba? Pero pag may problema yan, nako, Diyos ko. Mga kapatid dito sa Sikon, tumulo sa panalangin sa kakaya. Pero pag walang problema, sabi ko sa iyo, ang buhay napakasimple. Habag. Ang tanong kung mayroon tayo niyan. Amen. Walang nag-iimin ah. Ha? Maraming habag. Pero sabihin ko kapag mayroon kayong habag, hindi lang yung simpatya. Empathy. Amen. May halong gawa. Amen. Illustration po natin sa Matthew chapter 9 verses 35 to 36. 37 po. Alam mo, halong Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. 36. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang dami natin dito. Sila tayo dito ngayon. Kung lahat tayo magtatrabaho. Sabi ko nga dati sa church, ilan ng member natin sa church, sabi ko lang sa pinagpastor ako sa Pilipinas, sabi nila, Pastor, mag-i-start tayo sa 31. 31? Ang tagal nila, 44 years na kayo dito. Sabi ko, nung unang nag-isip ako sa 44 years na kayo, 31 ang member. Ibig sabihin sa isang taon, wala kayo nadala kahit isa. Amen. Nagulat ako at yung church ngayon, yung mga elders ngayon, laging, kung ayaw nila yung pastor, subi ka. Napakatapang yung church ngayon, mga kapatid, walang gustong magpastor. Pang 23 ako na nagpastor doon. Praise God. Nakaisang araw. Nag-graduate ko sa Bible School, dinala ako, sabi ko, ayaw ko rin. Kasi sa background. Sabi ko, pang 23 na ako dito. Mga nagpastor doon, talagang mga matatanda na rin. Nung iniinsto na nila ako dito, doon, sabi ko, Lord, bakit pa ako dinala dito? Nagpapastor naman ako sa Pangasinan. Sabi ko, ba't dinala ba ako dito? Tapos nalaman ko yung church na yun, yung mga elders doon. May 3 elders doon na kung ayaw nila, sila yung mayayaman doon eh. Sila yung nasisunod. Kasi walang pagkain, walang magbibigay sa pastor. Sabi ko, grabe pala yung church na to. Kaya nung sabi ko, ano bang strategy dito pag kumukha kayo ng elder? Sabi ko sa isang elder, votation kami dito, pastor, sabi niya. Sabi ko, after 6 months, sabi ko, walang votation. Titignan ko kung sino yung karapat-dapat na maging isang leader sa church na to. Dahil ayaw ko na sasabihin sa labas, deacons nga to, pero hindi niya man nasusunod yung responsibilidad niya bilang isang deacon. Elders nga ako sa church, hindi naman nagiging magandang halimbawa. Kung ano yung decision ng church, kumukontra. Eh siyempre, yung pastor, aalis na lang. Yung decision ng pastor, sinabi mo pang pastor, kung yung decision ng pastor, ka naman ang mawawala. Ano bang ibig ng pastor? Siya ang nagpapastor sa'yo. Amen. Kapag nagpastor ka, ibig sabihin inaalagaan ka. Amen. Gusto mo ba yung tuba ko makain ng walang tubig? Nagpastor din ako ng kalabaw at saka baka. Yung mga pinapastor mong kalabaw at saka baka, kailangan alagaan mo, hindi po ba? Amen. Kailangan pakainin mo sa tamang oras. Kailangan painumin mo sa tamang oras para tumaba. Kung kinakailangan paliguan mo araw-araw, papaliguan mo pa yan. Amen. Kahit sa ministry. Correct. Ang mga pastor, tinitingnan yung mga members ko. Amen. Kung nakita niya yung isa ay nangingin, nalalapitan niya yan. Ano bang problema mo, kapatid? Minsan nga, pastor pa nagbibigay. Dahil sa sila matulungan ng members. Maniwala kayo sa LP, ang bulsa ko dati laging 15 pesos ang laman. Nagpastor ako doon, walang suporta. Dahil kilala ko yung church na yun, malapit sa bundok. 31 members ako nag-umpisa. Sabi ko noon, kung sino yung gusto umalis na. Glory to God.
Ang sabi ko, kapag ang isang kamatis, may isang bulok na nahalo dito, magiging bulok tayo lahat sa labas. Amen. Walang magandang testimony ang church. Naniniwala kayo hindi? Ano may isang bulok na kamatis sa isang linggo? Tingnan mo may mga pangakanalat yan. Sabi sa akin nung isang elder, sabi niya, ang tapang naman itong pastor na itong bata-bata. Sabi sa akin, huwag niyo mong bigyan ng suporta. Sabi ko naman, dinala ako ng Panginoon dito, hindi kayo magsusuporta sa akin. Amen. Sabi ng Bible, sabi niya, where God leads you, God will provide. Kung pumunta, ang sisi ng Panginoon, ibibigay na yan. Sino ba yung nagdala sa inyo? Tao, oh. Ang Diyos. Sabi niya, my God, sabi ni Apostle Paul, ibibigay niya lahat ng kailangan ko. Ang hirap maging pastor, ang hirap din maging worker, di ba? Amen. Pero kung maging worker kayo, sabi nila, kailangan din karapat-dapat. Amen. Amen. Hindi naman po magiging bad yung image mo sa labas. Kapag pinangatawan mo maging Kristiyano ka, maging Kristiyano ka. Kailangan lumakad ka bilang isang Kristiyano. Amen. Lahat ng lumalabas sa bibig, kinokontrol. Ephesians chapter 4. Amen. Baka mamaya, lumalabas sa bibig mo, hindi nakapagpapala. Nakakasakit ng damdamin. At maraming nasasaktan. So, in the ministry, compassion is indispensable. Kailangan yan yung habag sa atin. Amen? Amen. Number 2. Cooperation is indispensable in the ministry. Nako, cooperation. From the root word cooperate, which means to work together. Pakinggan, no? To work together. Hindi lang po yung pastor ang magtatrabaho para sa church. Nakita po natin sa buhay nila ni Nehemiah, bago po nila natapos ang wall of Jerusalem, may kanya-kanya silang trabaho. May kanya-kanya silang na-assign. Oh, dito sa kabilang ito, dito ka sa kabilang ito, dito ako sa kabilang ito. May cooperation po sa kanila. Kaya nga may nasabi, power of cooperation is to protect discouragement of individual. Pag yung mga tao nagkakaisa, walang sino man na, hindi natin kaya. Marami kayong nagkakaisa eh. Nagdidesisyon kayo ng marami. Hindi lang yung isa yung nagdidesisyon. Kaya yung isa na nangihina, dahil marami kayo, sasama na lang yan. Amen. Kaya kailangan natin yung cooperation. Natapos nila ni Nehemiah yung wall of Jerusalem because of their cooperation. Ang tanong, sa ministry naman natin ngayon, do we cooperate with our pastors? Amen. Sinasamahan po ba natin ang pastor natin sa pag-evangelize? Amen. Amen. Hindi po ba? Kailangan natin magpag-cooperate sa trabaho ng Panginoon. Alam niyo yung walis, brooms? Pag isang walis niya lang pagkagamitin mo pang walis, pag marami nang mawalisan, siguro ito, isang piraso lang. Yung mawawalisan mo, alas yung pamadala doon. Pag walis tingting. Pero yung walis na yun, kapag kumpul-kumpul, marami sila. Marami kang matatrabaho. Ibig sabihin sa ministry, kung kumpul-kumpul tayo, marami tayong nagtatrabaho. Ang bilang natin, baka mas kumpul-kumpul pa dito. Amen. Lagi kong sinasabi sa church noon, tignan mo yung upo na yung bakante. Sabi ko sa isang member, bago ka pumasok dito, naipanalangin mo na ba yung upuan na yan? Na balang araw, magkakaroon ng uupo. Amen. Maniwala kayo sa hindi, umalis ako doon sa church na yon, hindi lang naging triple yung bilang. Glory to God. Na-experience ko na yung church. Lumaki yung church, yung mga taong matigas ang ulo, sabi ko, may kalalagyan sa Panginoon. Tinanggal ko bilang leader. Kasi hindi sila magandang halimbawa eh. Kumuha ako ng mga sariling leaders na nakita kong devoted sa trabaho ng Panginoon. At sila yung training ko para sa mga Bible studies namin. Minsan kasi, sa church, pag maraming kamag-anak pag-butisyon,
Panalo ko dito. Naobserbahan ko yan. Maniwala kayo sa hindi bilang a pastor. Being a pastor, I always observe it happens like that in the church. Putusan na ng mga deacon. Kailangan ng nomination. Mas maraming pamilya to. Panalo. Kasi naman deserve bilang isang deacon. Pero kapag ang pastor ang nag-ibig, kilala niya ang sino man sa sila nagpapastor. Kilala niya kung sino yung talagang totoong dapat na maging sa posisyon na yun. Kaya sabi ko noon, sa church na to, sabi ko, ako ang pipili na Diyos. Pastor, wala na bang petition? Petition, election, pagka sa politika ba tayo? Di ba? Alam niyo kung bakit? Maraming churches na nawawasak dahil sa mga nag-leader sa iglesia. You know what? Sometimes kaming jealousy. Hindi ko nang karapat dapat kasi nila maging dito. Kaya ginawang dito. Nagkakaroon ng division yung church. Which is true, and it is happen. Real na nangyayari sa mga churches yan. Lagi kong binabantayan sa church na nagpapastoran ko yung mga ganyan. Kapag nakita ko yung isang taong gumagawa ng mga sabi, kinakausap ko na lang. Kung ako yung aalis, kung kayo yung aalis. Sabi ko tumalikod ako, nag-pray ako. Sabi ko sa kanila, bagong taon, sabi ko, tumalikod ako, sino mga taong may galit sa akin? Lumapit at ipanalangin ako. Oo. At sino man yung taong nakarinig ng pagtuturo ko sa church na to na hindi maganda, sabihin niyo yung tinuro kong hindi maganda at ako'y aalis na. Ay, pastor ba na nagtuturo ng hindi maganda? Ang pastor ay nagtuturo para sa ikagaganda ninyo. At matungtungan niyo yung daan para sa Panginoon. Pero yung ibang tao, pag ayaw nila si pastor, may favoritism naman si pastor. So, minsan nangyayari yun. Hindi nila alam eh. Ang pastor minsan, may mga taong ginagamit siya para sa ministry. Hindi niya tawag na favoritism. Kasi yung ministry mo, iba ka eh. Iba rin sa taong ginagamit siya. Minsan siguro, nami-misinterpret na isang tao, lagi na lang yung ginagamit ko. Hindi nga pwedeng maging song leader. Alam naman kukunin ka niya na, song leader ka bukas sister na. Bakit mas palalong magalit ka naman? Di ba? Kaya nga, alam ng pastor kung sino ang gagamitin niya. Amen. Cooperation. Nakita niyo po yung mga ants? Kapag may isang malaglag na isang, sabi mo lang matamis, nilaglag mo yan, may isang langgam na nakakita doon, magbilang ka ng ilang minuto. Marami na sila. Ha? Marami na. Marami na sila. Oo. Tulong-tulong na silang nagbubuhat. Amen. Hindi lang mag-isa ka makita mo, mag-isa lang yung nakita mo, may dumungaw lang siguro, tapos pagbalik ka, kumpul-kumpul na yan. Tapos bubuhatin nilang grupo sila. Ibig sabihin, may cooperation din sila. Paano ba tayo mga Kristiyano? May cooperation din ba tayo? Amen. Para mabilis tayo. Ilang minuto pa ba ako? Marami pa. Dadagdagan natin pag sinulat. Number 3. Determination is indispensable in the ministry. Ano ba yung tinatawag na determination? Ha? Determination means the act of process of making decisions, firm intention. Kapag sinabi mong gagawin mo to, tatapusin mo. Kaya nung nagkaroon ng burden si Nehemiah para tapusin ang wall of Jerusalem, kahit may mga opposer siya, hindi niya sinabing, katapos naman ito, baka patayin tayo. Hindi niya inatras yung plano nila. Dahil yung plano niya nakasangguni sa Panginoon. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi na the plan of God is far better than our plan. Minsan kasi nagdidesisyon tayo ng naayon lang sa kagustuhan natin. Lord, ito yung gagawin ko. Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung course na pagkukunin ko. Pero hindi naman, ayaw naman si Lord sa'yo. Kaya nga lagi yung sinasabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6.
acknowledge the Lord in all your ways. Amen. Ibig sabihin, sasabihin mo kay Lord lahat ng plano mo. Hindi si Lord, hindi ka, dito ang gusto ko. Sasabihin mo muna kay Lord, pero magsisiguso ako. Sabihin mo muna kay Lord kung gusto niya. Baka mamaya nagsiguso ka, libre, sisihin mo pa si Lord. Kapag sinabi na Lord, sige, magandang negosyo yan, go. Pagpapahalangan doon. Pero nagnegosyo ka nang wala man lang paitulot ang Panginoon, delikado po yun. Lahat po ng gagawin natin, small or big things, we must acknowledge the Lord. Amen. Sabi niya, acknowledge the Lord in all. Wala kang sinabi, acknowledge the Lord some of your ways. Sabi niya all. Pag sinabi mo all, lahat ng gagawin mo. At ang Diyos ang magdidesisyon kung ito ay pabor para sa Kanya. At ang Diyos ang magdidesisyon kung ito ay naaayon sa Kanyang kagustuhan sa buhay mo. Kahit sa pag-aasawa, minsan, di ba? Gusto mo ito. Maraming sumablay sa pag-aasawa ng mga Kristiyano. Sabi mo, sumablay. Alam niyo kung bakit? Nagtatakot sila ng consequences sa buhay nila. Nung young people pa kami sa church, ang dami namin mga young people, more than 70 labat sa young people sa church na pinag-book. Si Church San Bonoon. Maraming mga dalaga noon sa church. Kapag young people lang na, niligaw sa kanila mga kabataan sa ibang churches, sabi na, wala daw buhay, ganito. Nakapangasawa nga ng mga engineer, napag-asawa ng may isang doktor, pero ang buhay, sabi niya, but, maganda ang buhay ko, pero naman mga asawa ko, problema sa buhay. Pag nag-church ako, pagdating ko, pag wala sa nakitang matutong pagkain, ang patalubong sa akin, iba. Ito, nakita ko yung pinggan, tumutulog. Maganda nga yung buhay, nagsasabot ka naman sa isip, stress din yun. Amen. Sabi ko, sa isang sugal, kung alam mong talo ka na, huwag ka nang susugal. Diba? Kung alam mong doon may pag-asa ka, pumunta. Kaya sa mga Kristiyano minsan, lagi nga sila sabi nila, puso, do not equal yoke. Diba? Hindi niya sinasabing hindi ka magipagkaibigan. Magipagkaibigan ka, pero may dugo ka doon yung ginagawa nila. Pero, mahirap din mag-asawa ng unbeliever siguro. Amen. Sorry kung nagagit ko yun, pero mahirap. Maraming Kristiyanong naahatrak at hindi sila yung nakaka-influensya sa asawa. Marami akong kaibigan, even pastors. Marami akong kaibigan pastor na nakapag-asawa ng unbeliever. And where now they are in the ministry? Nawala sila sa ministry. Mga song leader namin sa church, nakapag-asawa ng unbeliever, umiiyak ako noon. Nawala na sila sa pagkitara. Mga musyusan namin, nakapag-asawa ng unbeliever, nawala nang maawit, nag-focus ang worship. Nainggit pa naman ako noon, gusto ko rin mag-focus ang worship, pero yung focus ang worship ayaw sa akin. Kaya sabi ko, Lord, sana yung magiging asawa ko, magaling mag-focus ang worship ka lang. Di ba? Thank you, Lord, na madagbigay, magaling mag-focus ang worship. O, di ba? Determination, balikan po natin yung determination. Determinado kang gagawin mo yung isang bagay. Kapag nagplano ka, kailangan tapusin mo dahil determinado ka. Amen. Sina ni Himaya, natapos nila. Nakuha nila yung goal nila. Ang tanong natin ngayon, yung goal natin sa church na to. Ano ba yung goal natin ngayon dito sa church na to? Pagpatuloy. Minsan marami rin bumubuo ng church dito pero hindi nagtatagumpay. Nawala yung pastor, wala na yung church. Kasi hindi naman natin hawak ang mga gisa natin dito. And which is, hindi naman natin sinasabing magtatagal tayo ng seniors dito. Ako nga sabi ko, 2 years na ako noon dito. Ngayon, mag-6 years na ako. Baka biglang nawala yung pastor, biglang walang mag-handle sa church, mawawala yung church. Determination in the ministry. Share natin yung kato eh. Indispensable. Kinakailangan po tayo dito.
na determinado din tayo maging Kristiyano. Whatever those people who opposes us, sino man yung mga taong kumukontra sa atin, huwag natin papakinggan. Amen. Yung mga problemang dumaraan sa ating buhay dito sa abroad. Amen. Amen. Marami rin dumarating na problema dito sa abroad. At mas maraming pagsubok dito sa abroad kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mas madali ang harapin yung pagsubok dun eh. Dahil nandun ka sa teritoryo mo. Amen? Pero dito, hindi mo to teritoryo. At ano mo yung pagsubok na mararamdaman mo dito, napakahirap. Wala kang tutulong sa'yo, andun yung pamilya mo. Magalak tayo ngayon dahil may mga kasets tayo dito. Amen? Amen. Pwede natin i-text, pwede natin i-Facebook, pwede natin i-WhatsApp. Makakahingihan tayo ng advice. Amen? Sila na yung mga kapatiran, ang mga kapatiran dito, sila na rin yung parang mga kapatid natin. Amen. Pero sana, yung sinabi ko kanina, yung pagkakaisa, laging nandun. Ano ba yung sumisira sa pagkakaisa? Division. Isa sa church, may mga group magkakakampi. Amen. Wala kayo sa hindi. Nagpastor ako sa ilang church, nakikita ko yan. Kumpul-kumpul. Grupo yung church. Sabi ko sa kanila, ano man yung grupo mo, is I ka man, o ano ka man, sabi ko sa kanila, hindi pwede dito sa church. Ang church, nagkakaisa. Sana wala dito. Mahirap. Pag nagkaroon dito, sasabihin ko sa inyo, ang blessing ng church na ito, mahahati. Mahahati yung blessing ng church na ito. Baka yung iba hindi makakatanggap. Bakit ba kasi minsan nagkakaroon ng division ng church? Ha? Inggit. Inggit? Mas magaling kasi siya. Di ba? Naiingit yung kanya. Hindi ako nagagamit. Pride, naburuan yan talaga. Pride, alam natin. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Amen. Kaya lagi ko rin sinasabi, nadulas ka sa butas na to, sa susunod alam mo na may butas dito. Baka sa susunod dito ka naman madudulas. O kaya dito ka naman mahulog. Dahil yung sinasabi yun, minsan yung isang tao nagkakasala sa isang klase ng pagkakasala. Sabi mo nga sa dahil, may butas yan, lagi mong dinadaanan, hindi ka lumihi. Yun eh. Ministry. Si Apostle Paul, isa po siya sa mga apostle na determinado sa kanyang ministry. Ano po yung nangyari sa kanya sa Apostle Paul? Nabugbog, pinahirapan, para lang itigil niya ang pag-preach siya ng salita ng Diyos. Lahat ng klase ng hirap naranasan niya, most especially in the Church of Corinth. Kawawa siya. Pero determinado siyang i-share ang salita ng Diyos. Ang tanong naman ngayon natin, na-i-share ba natin yung salita ng Diyos? Yun eh. Amen. Sa church, sabi ko noon, kung isa man sa inyo ay makakapagdala ng isang kaluluwa sa isang taon, sa 31 na to, sabi ko, ilan tayo sa susunod na taon? Ha? Isang taon lang yung sinabi ko ha. Isang member, isang taon sa isang taon. So sa isang taon, 62. Eh pag nakadalawang taon ako doon, diba? Isabihin lang natin na to, isang tao ang madadala, isang tao rin madadala ko. Bakit ay kaso dito sa susunod na linggo? Amen. Amen! Ayaw nyo eh. Hindi po ba? May kaibigan kayo, may kaibigan ako. Share natin sa kaibigan natin. I-share ko rin sa kaibigan ko. Baka sa susunod na linggo, pastor, hindi tayo nasa dito. Ang dami namin madadala. Yung masaya. Tayo ang Diyos. Amen. Nabalitaan ko rin na may mga leaders na church. May mga deacons na rin. Nag-iipag kaya kami sa inyo. Amen. Dahil kapag may leaders ang church, mas malakas ang pundasyon. Gusto ko pong patayin yung mga leader ng church.
Deacons and pastors. Nakatalikod po kayo. Huwag po kayong harap sa kanila. Deacons and the pastors. Sa likod daw kayo. Nakatalikod po kayo sa kanila. Sa harap. Sabay harap. Mga kapatid, nakikita niyo po yung mga leaders niyo sa church na to, o leaders natin sa church na to. Sila po yung hindi Diyos. Sila po yung mga tao lamang din nakaparehas natin. Amen. But they are chosen by God to lead us in this church. Ibig sabihin, may plano ang Panginoon sa kanila. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos sa kanila ang pagpapala ng church na to. Nakikita ng Diyos na sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga buhay, sila yung gagamitin ng Diyos para tayo ay bigyan ng pagpapala na nararamdaman nila sa kanilang buhay. Ang mga leaders ng church na ito, minsan, nasasaktan din tayo sa mga bagay-bagay na biglaang hindi natin nararamdaman. Maaaring hindi nila intensyon, pero minsan tayo ay nasasaktan. Pero ang mga leaders na ito, sila rin yung mga taong pwede nating lapitan. Sila rin yung mga taong pwede nating hingan ng tulong. Sabi ni Timothy sa kanila Titus, Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1, doon nyo mababasa yung qualification ng isang leader. Sabi niya doon, ang isang deacon o ang isang leader, kailangan tapat sa tungkulin. Kailangan may magandang testimony sa buhay. Kailangan maging magandang halimbawa sa buhay. At kailangan magbibigay ng pagpapala sa mga nasasakupan nila. Hiling ko po ang bawat isa na tumayot. Ilin natin yung kamay nila sa kanila. Hindi po ba natin gawin yung pure heart? Only a pure heart can touch the heart of God. Only a pure heart can reach the heart of God. No one man in this world can touch the heart of God without a pure heart in his life. Lord, salamat po, Panginoon. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, A heart that has your word, the peace cannot come in. A heart that stands divided, and one road and rain. A heart that feels compassion, that visits you, my Lord, with the aroma of worship. Rises to your For the love of your heart. pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A
heart that finds your mind to the feeling that's coming. A heart that's undivided, the Lord you roll and pray. A heart that speaks compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship, the Demonstrate a heart that has to Lord, O God. a heart that finds your Lord to the feeling that's coming. A heart that's undivided, God's one alone and faith. A heart that speaks compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your Ito ang mga worship, O throne. God. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Beloved brethren, nakikita niyo na ang iyong mga leader sa harapan. You are free with them. Maybe some of them, nagkaroon ka ng sakit ng loob sa kanila. Maybe some of them, nakasakit sa iyo. Pero huwag mong kukunin hindi magandang halimbawa sa iyong buhay. Bagkos, kunin niyo iyon na stepping stone para sa inyong pananampalataya. Dahil anumang sakit na mararamdaman natin sa ministry, ito ay kaparaanan para tayo ay lumakas sa paninilbihan sa Panginoon. Lord, we thank you so much for this wonderful day, O God. Thank you even for your message today. Lord, thank you for these leaders of the church. Lord, we don't know your plan with them, oh God. I know, or we know, oh God, that you select them as a leader in this church because you have a plan for them. Mayroon kong gustong nais ipagawa sa kanila, Panginoon. And whatever be the responsibility, oh God, in their shoulders, oh God, being a leader of this church, Lord, I pray that they will grab your will in their lives, oh God. And they will do according to your will, oh God, all of their plans, oh God, in this church. Lord, the pastor who is leading the church, oh God, Lord, bigyan mo po siya ng patient heart. Bigyan mo po siya ng heart, Panginoon, na mararamdaman yung nararamdaman ng bawat isa sa amin. Bigyan mo po siya, Panginoon, yung heart na makikita niya, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Compassion. Cooperation. Determination, Lord, sa pag-lead sa amin, Panginoon. Lahat po sila, Panginoon, ibigay mo yung message na ito, Panginoon. And whatever be the works of the enemy, O God, to distract this church, na paghiwa-hiwalay yung church na ito, Panginoon, Lord, I pray, in Jesus' name, wala mang kung sinong kaaway na makakasira yung church na ito, Panginoon. Because your hand is in their lives, O God. Salamat po, anak, sa mga members ng church na ito, Panginoon, Lord. I pray for their full support for their leaders, O God. Lord, sila po yung mga backup ng mga leaders na ito, O God. Sana po, Panginoon, i-bless mo rin po sila, Panginoon. Nagabayan yung mga leaders namin, Panginoon. Sana po, yung mga pagkakamaling nakikita nila, Panginoon, hindi nila ilalagay sa isip nila na ito isang bagay na makakasira sa kanila. Pagkat, Panginoon, sila po yung aalalay sa mga leaders na ito, Ama. Lord, pagpalain mo ang church na ito, Panginoon. Bibigay mo yung nararapat para sa kanila, Ama. At whatever be their needs, O God, this church, Lord, I pray,
Blessing upon them, O God. Hallelujah. Unity upon them, O God. Faith upon them, Lord. Healing upon them, Lord. All of their needs, O God. Pour out with this church, O God. Thank you so much, O God. Ito po ang aming pamadalangin sa pangalan ng ito. Amen.